Ako si Javen, isang binatang mahirap. Naging kabit ako ng isang milyonaryang may asawa. Nagkakilala kaming dalawa sa hindi kaaya-ayang tagpo. Nahubad kasi ang suot kong pantalon sa daan dahil naputo lang tinali kong maliit na lubid. Tunghayan ang kwento ng aking buhay. Nalalaki ang mga mata ni Javen na bigla na lang niyang naramdaman ang lamig na kanyang pang-ibabang bahagi habang naglalakad siya sa daan. Pagtingin niya ay nahubad ang suot niyang pantalon at nakita niyang naputol pala ang itinali niyang maliit na lubid. Okay ka lang? Dali-dali niya itong itinaas nang marinig niya ang boses ng babae sa kanyang likuran. Hinigpitan niya ng hawak nang sa ganon ay hindi na mahulog ulit. Oo. Hindi lumingon si Javen, bagkus ay napayuko na lang siya sa sobrang hiya. Nagtaas siya ng tingin nang makitang nasa harapan na ang babae. I'm Dana Buendia. How about you? Maganda ang babae. Ang kinis ng kutis nitong sobrang puti na parang labanos. Nakadagdag sa magandang pustura nito ay ang mahaba nitong buhok na kinulayan ng brown. Ako si Javen Angeles. Mas lalong nahiya si Javen ang tingnan siya nito mula ulo hanggang paa. Nakita kong pagkahulog ng pantalon mo kanina. Gusto mo bang ibili kita ng bago? Napalunok si Javen. Namumula sa kahihiyan ang kanyang muka. Hindi na miss. Salamat na lang. Tumakbo palayo si Javen na hindi nagpaalam sa babae. Hindi niya alam ang reaksyon nito kasi hindi na siya nag-abalang lumingon pa. Pagkadating niya ng bahay ay hinubad niya ang suot na pantalon saka inihampas niya sa dingding kasi pinapahiya siya nito. Nang mapagod ay nahiga siya sa katre saka natulog. Kinagabihan ay napanganga si Javen nang biglang dumating si Dana sa bahay niya. Hi Javen, ito pala ang bahay mo. I'd like to stay here kasama ka. Gusto kong katabi kitang matulog lagi. Kunot na kunot ang noo ni Javen. Hindi ka naman lasing Tsaka kababae mong tao. At mukha namang matino pero ibang tabas ng dila mo. Pumasok ito sa pinto na walang paalam. Well, looks could be deceiving. What about bigyan kita ng 2 milyon? Papaligayahin mo lang ako sa kama gabi-gabi. Hindi maintindihan ni Javen ang bagay na yon. Sige. Nalulunod siya sa titig ng babae kaya napapayag siya nito. Great! Ang paalala ko lang sa'yo na kasal ako at may asawa. Pero nasisilaw sa pera si Javen na ibinibigay ni Dana dahil pagod na siya sa kahirapan na tinatamasa niya sa araw-araw. Bigla na lang siyang napaigtad makalipas ang 1 oras nang bigla itong sumakay sa kanyang kandungan. Anong ginagawa mo? Ang lakas ng naging tawa nito. Umpisa na ng trabaho mo? Ano ka ba? Biglang tumayo si Javen at kinarga ang babae paupo. Hindi pa ako kumakain. Iniwan niya ito saka pumasok siya sa loob ng kusina. Kinapa ni Javen ang sobre na may lamang pera at huminga ng malalim. Hindi na siya mag-iisip. Masisiraan pa siya ng utak. Maya-maya lang ay bigla na lang naramdaman niyang may humahaplos na sa dibdib niya ng paulit-ulit. Nakasunod na pala si Dana sa kusina. Anong lulutuin mo? Naiiling na lang si Javen. Kanina pa siya nakaramdam ng pagkaalinsangan dahil sa ginagawa ni Dana. Doon ka na lang muna. Hintayin mo ako doon. Nagtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan niya nang halik-halikan ng babaeng leeg niya. Dito lang ako. Titingnan kita habang nagluluto. Napalunok ng ilang ulit si Javen nang marinig ang malanding boses ni Dana. Aalis ka ba? O hindi matutuloy ang gusto mo? Kahit anong oras babalik ko sa'yo yung perang binigay mo. Nagdadabog itong lumabas ng kusina at iniwan siyang mag-isa. Ang lalim ng naging paghinga ni Javen nang maamoy ang pabango ni Dana na nakakapit sa kanya. Bilisan mo Javen! Nagugutom na ako. Umikot ang mga mata ni Javen. Ang dami mong pera pero wala kang kain. Iba ka? Narinig niyang napahagik-gik ito. Grabe ka naman. Tuyo at pritong itlog lang itong niluto ni Javen dahil yun lang naman ang nandito sa kusina niya.
Bahala na kung kakain ng babae o hindi. Makalipas ang ilang minuto ay nakapaghanda na siya. Paglabas niya ng kusina para puntahan ng babae ay nakita niya itong nakatulog na sa inuupuan nito na nakabaluktot. Nilapitan niya. Nagulat na lang si Javen nang biglang sumabit ang braso nito sa kanyang leeg kaya nadala niya ito paitaas. May lahi ka bang unggoy? Ang hilig mong sumabit kahit saan. Nagpapakyut ito sa kanya. Dinala niya si Dana sa kusina na nakasabit sa leeg niya. Tapos sa mga binti nito ay nasa kanyang bewang. Magaan lang naman ako kaya hayaan mo na. Ipinaghila niya ito ng upuan sa katinulungan na makaupo. Yan lang ulam na meron ako. Nginitian siya nito. It's okay, kumakain naman ako ng ganyan. Maya-maya lang ay kumuha na ng plato si Javen at nilagyan ng kanin. Ipinaghimay niya ng tuyo ang babae para diretso na ito sa pagkain. Ayan, kain lang na kain. Tingnan mo nang maigi, baka may tinik pa na naiwan. Thanks. Hindi makalunok ng maayos si Javen dahil pansin niyang titig ng titig ang babae sa kanya. Okay ka lang? Yeah, pero pansin kong mas masarap ka pa pala sa tuyo. Napaubo na lang si Javen. Ang bilis na kalapit ni Dana sa kanya, sabay haplos sa likod niya at binigyan siya ng isang basong tubig. Ang dami mong kalokohan. Tinawanan lang siya nito. Natapos ang hapunan nila na puno ng kagagahan ang pinagsasabi ni Dana sa kanya. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na ito. Magkikita na lang daw sila sa isang hotel, mamayang 8:00 ng gabi. Napatanga si Javen na nakatingin sa sira niyang cabinet. Kukuha siya ng damit para susuotin sa pag-alis niya ngayon. Nagmamadali na siya. Ang bilin kasi ni Dana na hindi siya pwedeng mahuli ng dating. Isang oras ang nakalipas ay kakarating lang ni Javen sa hotel kung saan sila magkikita ng babae. Sinabi lang niya ang pangalan nito kaya iginiya siya sa itaas doon sa kwarto. Pagkaalis ng staff ay napanganga na lang si Javen nang biglang bumukas ang pinto at hinila siya papasok sa loob. Napalundag ang katawan niya sa kama nang itulak siya doon ni Dana. Ang tagal mo? Sumimangot si Javen. Malayo pa nga sa oras sa sinabi mo sa akin eh. Reklamador ka. Nanlalaki na lang ang mga mata niya nang bigla na lang nahulog ang suot na damit ni Dana. Kitang-kita niya ang kahubdan nito dahil kahit isang saplot ay walang itinira ang babae. Gumapang ito palapit sa kama sabay hila ng kanyang binti. Akong bahala sa'yo. Para naman siyang walang silbi kung ito ang gagawa ng hakbang. Napanganga na lang si Dana na bigla siyang bumangon at pinatungan niya ito. Nagulat ka ba? Hinubad na rin ni Javen ang kanyang suot na damit para pareho na sila ni Dana. Sa pagkakataong ito ay ramdam na ramdam niya ang kuryenteng nananalaytay sa kalamnan nang magkadikit ang kanilang mga balat. Bago pa makapagsalita ang babae ay siniil na niya ito ng halik sa labi. Magkasabay pa silang dalawa na hinahaplos ang katawan ng isa't isa. Bumaba ang halik ni Javen sa leeg nito. Akmang kakagatin niya sana nang pigilan siya. Huwag kang mag-iwan ng bakas. Tumango naman si Javen. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa hanggang umabot ang labi niya sa tiyan ni Dana. Pababa sa puso nito. Namalaya na lang niya na tuluyan ng may nangyari sa kanila ni Dana. Imbis makatulog si Javen ay gising na gising ang kanyang diwa pagkatapos ng lahat. Pagtingin niya sa katabi ay pinagpawisan nitong bumangon at nagmamadali. Saka pupunta. Tinulungan pa niya itong magpulot ng damit nilang nagkalat sa sahig. I have to go. Napahinga ng malalim si Javen. Ayusin mo muna sa pagsuot niyang damit mo. Baka magkabaliktad. Lagot ka talaga. Tulungan mo ako? Tinulungan ito ni Javen kasi natataranta na ang babae. Ewan ba niya? Gumagawa ng kalokohan tapos natatakot. Ingat ka. Lumingon lang ito pagkalapit sa pinto, saka nagmamadaling tumalikod. Naiwan siyang nagsusuot din ng kanyang damit. Samantalang si Dana ay dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Nakaaramdam siya ng pananakit ng katawan dahil sa nangyari sa kanila kanina ni Javen.
Pagkatapos siyang ayawan ng kanyang asawa ng mahabang panahon, ay ngayon lang niya naramdaman na babae siya. Hindi alam ni Dana kung bakit bigla silang nagkaganito, gayong nag-umpisa naman sa masaya ang kanilang pagsasama. Nang dumating siya ng bahay ay bumaba na siya ng kotse pagkatapos niyang matanggal ang susi saka isinara ang pinto. Napaigik na lang siya nang biglang may humawak ng mahigpit sa kanyang leeg kaya napasandig siya sa dingding. "Saan ka galing?" Galit na tanong ni Rick. Nasaktan ng damdamin ni Dana. Ganito na ang ugali ng asawa. Kung hindi naman galit, ay tahimik lang na nagmumukmok sa loob ng kwarto. Wala silang pansinan. Pinipilit niyang makipag-usap nang sa ganon ay maliwanagan siya pero nananatiling tikom ang bibig nito. "Bitawan mo ko!" Itinulak niya ng malakas si Rick kaya nakawala siya rito. Ang sakit ng leeg niya sa ginawa nito. "Bakit ganyan ka lang umuwi? May baka na ba? Subukan mo lang, Dana. Papatayin ko kayong dalawa." Sambit ni Rick. Umismid si Dana. "Kung sakali mong maghanap ako ng iba, kasalanan mo yon. Nagkulang ka sa akin bilang asawa ko." Nagdilim ang paningin ni Rick. Hinawakan nito ng mahigpit ang braso niya kaya napangiwi siya sa sakit. "Wala kang pakialam. Kahit baliktarin man ang mundo, kasal tayong dalawa. Kaya kitang ipakulong kasama ng lalaki mo." Galit na turan ni Rick. Napahinga ng malalim si Dana. Nagtapang-tapangan lang siya pero bigla siyang natakot. "Maging asawa ka muna sa akin bago mo ko pagbantaan, ha? Nagbago ka na. Nakalimutan mo ng obligasyon mo. Kaya hindi mo ako masisisi kung darating ang panahon na lolokohin kita." Sinampal siya ni Rick dahilan para dumugo ang gilid ng kanyang bibig. Isinalya siya nito sa dingding saka ang higpit ng hawak sa braso niya. "Subukan mo lang, Dana," saad ni Rick. Binitawan lang siya nito nang magkaroon na ng pasa ang balat niya. Umiiyak na tumakbo paakyat ng hagdan si Dana. Hindi na niya kayang ganitong pagsasama. Baka ikamatay pa niya ito. Mugto ang mga mata niya na nagising kinabukasan. Naligo siya agad para hindi halata na umiiyak siya saka umalis ng bahay. Pinuntahan niya si Javen. Dito lang niya naramdaman ang comfort na hinahanap niya. "Anong nangyari sa'yo? Bakit may pasayang bibig mo?" Pagkalapit niya rito ay tumingkayad siya para siilin ito ng halik sa labi. Bago lang sila nagkakilala pero nadarama niya rito ang connection nila. Itinulak siya nito ng mahina nang sa ganoon ay matitigan ng maayos ang napansin nito. Napasimangot na lang si Dana. Nagmumukha siyang manyakis sa kinikilos niya. "Para kang hayok dyan sa ginagawa mo. Tumigil ka nga," sabi ng isip. "Huwag mo nang pansinin yan. Nabangga lang ako kahapon." Napakunot ang noo ni Javen. "Ganon? Halika, gagamutin natin yan." Pinaupo siya ng lalaki sa upuan saka humarap ito para lagyan ng gamot ang kanyang bibig. "Salamat." Humawak siya sa braso ng lalaki saka pinisil-pisil ito. "Sa susunod, mag-iingat ka naman." Humilig siya sa dibdib ng lalaki. Para siyang bata na nagpakarga rito. "Sumama ka sa akin sa linggo. May pupuntahan tayo." Hinaplos ni Javen ang kanyang buhok pababa sa batok niya. Nagtayuan naman ang lahat ng balahibo sa katawan ni Dana. Napahigpit tuloy ang kapit niya sa bewang nito. "Sige, siguraduhin mo lang na walang makakaalam." Ang bango nito, nakakaadik. Ang sarap amoy-amoyin ng paulit-ulit. "Oo naman, walang problema." Nagstay muna ng matagal si Dana sa bahay ni Javen bago sila umalis kinagabihan papunta sa rest house niya na siya lang ang nakakaalam. Kakatapos lang nilang pinaligayang isa't isa kanina at naiwan siyang mag-isa sa kama. Nagsuot siya ng roba sabay tali saka sinundan ng lalaki sa labas. Makikita itong bahay na ipinagawa niya 1 taon na nakakaraan sa tabi ng dagat. Mas relaxing kasi kumpara sa ibang tanawin. Nilapitan niya ito sabay yakap rito ng mahigpit. "Akala ko tulog ka na." Humarap siya kay Javen saka ipinasok ang 2 braso sa suot nitong jacket. "Nagising akong wala ka sa tabi ko. Kaya hinanap kita."
Hinaplos ni Javen ang buhok niya. Nagpapahangin lang ako rito. Kung nasa normal na sitwasyon lang sila ay masasabi ni Dana na umaapaw ang pagmamahal ng lalaki sa kanya. Yung gesture nito sa kanya ay talagang masasabi niyang mabuti itong tao. Ang lamig ng gabi. Pasok na tayo sa loob. Kaya magkaakbay silang dalawa na bumalik sa bahay. Magkatabi sila ni Javen na nahiga sa kama at nagyakapan. Masama ang loob ni Dana kay Rick kaya hindi niya binuksan ang kanyang cellphone. Kinaumagahan ay naunang umalis si Javen. Hindi sana siya papayag pero nagpupumilit dahil may gagawin pa raw. Nang maiwan siyang mag-isa sa rest house ay saka pa lang niya binuksan ang gadgets niya at tumawag agad si Ara, ang pinsan niyang maldita. Sinagot ni Dana na walang pag-aalinlangan kasi wala na rito ang lalaki. Where are you? Diyos ka naman, Dana. Para kung aatakihin sa puso ng tumawag sa akin si Rick na galit. Sabi ni Ara. Sumandig sa puno ng niyog si Dana. Nandito kasi siya sa tabing dagat at nagpalakad-lakad. Hayaan mo siya. Sinaktan niya ako kaya hindi ako nagpakita sa kanya. Alangan namang matutuwa pa ako. Bumuntong hininga si Ara sa kabilang linya. Mabuti naman nakatiis ka. Kung hindi mo maintindihan, ay iwanan mo na. Tura ni Ara. Hindi nakapagsalita si Dana. May pagmamahal pa siya para sa asawa. Kung may mahanap man siyang dahilan para tuluyang bumitaw, ayon ang aalamin niya. Ano bang sinabi mo? Mabuti naman nakaisip agad ako ng palusot. Sabi ko tulog ka na. Yun ngang naikwento niyang nag-away kayo. Huwag niya daw malaman na may iba ka na. Magkakagulo daw kayo. Tura ni Ara. Napalunok ng ilang beses si Dana. Pupuntahan kita dyan, okay? Kung hindi ka lang busy. Nasa bahay lang ako. I'll wait for you. Tugon ni Ara. Pagkatapos ng tawag ay agad gumayak si Dana. Pumunta siya sa bahay ng pinsan at doon na malagi. Makalipas ang isang oras ay dumating din si Rick. May dalang bouquet ng white roses na may kasamang mamahaling chocolate. Bagong gupit ito kaya nagmumukhang tao. Pansin niyang may kagat ito sa bandang leeg kaya naiiling na lang siya. Nagkamali kayata ng sinundo. Nakatayo ito ilang pulgadang layo sa kanya. Sa labas ng gate ni Ara at nasa loob lang ang pinsan, hindi ito nakikialam sa issue niya. I'm sorry. Nabigla lang ako nung nakaraan. Ikaw naman kasi, ginagalit mo ako. Tugon ni Rick. Umikot ang mga mata ni Dana. So, kasalanan pa niya na nasaktan siya nito? Kahit ilang ulit pa itong humingi ng tawad, ay uulit pa rin ito. Saka na lang siguro titigil kapag mamatay na siya. Dati pa niya napapansin na maraming nag-iba rito at babae ang dahilan yon. Wala siyang matibay na ebidensya kaya hindi siya pwedeng magsalita. Okay lang. Tinanggap niya ang bulaklak at nagkaayos silang dalawa. Pero hindi niya makakalimutan ang pananakit nito sa kanya. Kinagabihan ay nagsuot ng nightie si Dana sa kadahan-dahang sumampa sa kama. Gagapangin niya sanang asawa nang ibalibag siya nito. Tumama ang likod niya sa sementong sahig kaya napaigik siya. Nagugulat ka naman, Dana. Nasaktan ka tuloy. Pagod ako. Wala ako sa mood na makipaglambingan sa'yo. Saad ni Rick. Napahinga na lang ng malalim si Dana. Nang gabing yon ay pumuslit siya nang makita niyang umalis ang kotse ni Rick. Hindi niya ito sinundan. May iba din siyang direksyon na pinupuntahan. Dana, anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Sumili pa ito sa labas upang tingnan kung may nakakita sa kanya. Hindi malalaman ni Rick na umalis siya ng bahay dahil hindi siya nagdala ng kotse. May taxi pa siyang nakita kanina kaya nagpahatid siya rito. Napangiwi si Dana nang sumakit ang kanyang likod. Nalulungkot ako. Agad siyang hinila nito papasok sa loob. May masakit ba sa'yo? Huminga ng malalim si Dana. Yung likod ko, nahulog kasi ako sa kama. May pag-aalala sa mata ng lalaki na nakatitig sa kanya. Ang lampa mo naman. Nang una ay naibangga mong labi mo kaya may pasa. Napailing na lang sa isip niya si Dana. Alangan naman sabihin niyang asawa niya ang may kagagawa nito.
Makalipas ang ilang minuto ay nasa loob siya ng kwarto ni Javen. Nilalagyan ng pamahid sa kaminasahe kaya nawala ang sakit. Thank you. Mabuti pa ito. May pakialam sa kanya pero yung kasakasama niya ng matagal ay wala talaga. Walang anuman. Inayos nito ang katres saka pinahiga siya ng maayos. Si Javen naman ay napahinga ng malalim na sinulyapan ng babae. Maayos ng itsura nito ngayon kumpara kanina. Lalabas na sana siya nang hawakan nito ang kamay niya. Saan ka pupunta? Sa labas na muna ako para makapagpahinga ka. Hindi sana ito papayag pero nagpupumilit siya. Nakakadala ang kagandahan ni Dana, kaya lang ay masama ang pakiramdam nito, saka na lang. Sure ka ba? Napakamot sa batok niya si Javen. Oo. Lumabas na siya ng tuluyan bago pa magbagong kanyang isip. Nang makaramdam siya ng antok, ay naglatag na lang siya ng banig sa sahig para makatulog. Malalim na ang gabi ay napansin ni Javen na mabigat ang kanyang braso at may nakaharang. Pagtingin niya ay si Dana pala. Nasa tabi na niya tapos nakayakap ng mahigpit. Maling-mali itong ginagawa niya pero nandito na siya, saka choice niya ito. Walang ibang sisisihin kundi ang sarili niya. Bumalik na siya sa pagtulog. Hinayaan na lang niya ang babae kasing himbing ng tulog nito. Nang mag-umagahan ay wala na ito. Nag-iwan na lang ng pagkain na may kasamang note para sa kanya. Magmula noon ay umasenso si Javen. Nabibili na niya ang lahat ng kanyang gustong bilhin. Nagpagawa na rin siya ng bagong bahay kaya nagtaka ang kapitbahay niya na pinagkibit-balikat na lang niya. Sa palagi nilang pagsasama ni Dana ay nalaman niyang milyonarya pala ito kaya walang problema rito ang pera. Ginagawa lang niya ang gusto nito pero ang alamin ng tungkol sa married life nito ay hindi niya ginagawa. Ilang buwan na rin silang magkakilala ng babae at ganun pa rin ang impact nito sa kanya. Hindi niya ito pwedeng gustuhin. Ngayon pa lang ay malaki na ang kasalanan na nagawa niya, ang makiapid sa asawa ng iba. Nasa bahay lang siya ngayon nang biglang dumating ang babae. Humahangos ito at umiiyak. Tulungan mo ako, Javen! Papatayin ako ng asawa ko! Maawa ka sa akin! Nataranta si Javen, kaya dali-dali niyang inilak ang pinto saka sumilip sa labas. Bakit? Ano bang nangyari? Umiiyak ito kaya niyakap niya ng mahigpit. Nalantad na ang nakatago nating lihim. Buntis ako, Javen. At nalaman niya yun kaya nabugbog niya ako. Napahilamos na lang si Javen. Nagbunga na talaga ang kagaguhan niya. Taan na. Nandiyan na yan. Kumulas ito sa yakap niya, saka humagulgol ng malakas. Kasalanan ko to eh. Ako ang pasimuno nito. Inayos niya ang nagulo nitong buhok at itinali ng mabuti. Pareho tayong may kasalanan rito. Wala akong pwedeng magawa kundi itakas kita at magpakalayo-layo tayo. Sige, sasama ako sa'yo. Nang araw ding yon ay umalis sila. Bago pa matunto ng asawa ni Dan ang bahay niya at magkalayo ay nagmamadali na sila. Lulan sila ngayon ng bus papunta sa probinsya. Pinainom niya ng tubig ang babae dahil nauuhaw ito. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit ba ang katawan mo? Naiiling na lang si Javen nang maisip na nabugbog si Dana. Ano lang ba ang lakas ng babae kumpara sa lalaki? Okay na ako. Salamat. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng kakampi. Hinaplos niya ang mukha nito. Hindi mo kailangang magpasalamat. Kasalanan ko kung bakit nabuntis ka. Huwag na tayong magsisihan. Tumahimik na si Javen. Dahil marami sila rito sa bus, pagdating nila sa pupuntahan ay inalalayan niya ito dahil parang matutumba. Dito siya nakatira noon kaya may naiwan siyang bahay na pwede nilang tirhan. Malayo sa kapitbahay kaya safe sila. Okay lang ba sa'yo tong bahay? Kahit ano, basta kasama kita. Napangiti na lang si Javen. Pagkapasok nila ay tiningnan muna niya kung hindi pa ba sira ang sahig, pati na rin ang bubong. Nang pwede pa ay gumaan ang nadarama niya. Bumili siya ng bigas at ulam kanina sa bayan, kaya itong lulutuin niya ngayon. Matulog ka muna ha. Magluto lang ako ng kakainin natin.
Kinuha ni Javen ang nakatagong bagong kumot at unan sa makapal na bedsheet para isapin niya sa kawayang higaan. Oo, tinulungan pa niyang makahiga ang babae kasi nahihirapan ito. Nagumpisa nang magluto si Javen. Tinolang isda lang itong lulutuin niya para mabilisan lang. Nang makapagluto siya ay sabay na silang naghapunan ni Dana. Makalipas ang 9 na buwan ay nanganak ito. Isang babaeng sanggol, kahit nasa gitna ng problema si Javen ay biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Tingnan mo nga kung sinong kamukha niya. Karga-karga niya ang bata sa braso na napakahimbing ng pagkakatulog. Normal lang na nanganak si Dana na kaya nitong ilabas ang maganda nilang sanggol. Sa akin, kasi akong mama. Nagkatawanan sila ng sabay nito. Kitang-kita naman sa mata ng babae na masaya ito na masilayan ng kanilang anak. Oo, makita ko lang na safe kay. Di baling hindi ko kamukha ang baby na yan. Napangiti ito sa kanya. Nang maayos na ang lahat ay na-discharge na si Dana kaya umuwi sila ng masaya kahit na papano. Kaya lang, 1 linggo lang bago sila nakalabas ng ospital ay iniwan siya ng babae nang walang paalam. Nalungkot. Nasaktan, nanliit sa sarili, pero natanggap na niya dahil nag-umpisa sa mali ang lahat. Habang si Dana ay iyak ng iyak na nakasakay sa bus pauwing Maynila, ang bigat sa loob niya na magdesisyon pero hindi siya matatahimik kasama ni Javen at baby Jasmine kung may problema siyang iniwan. Nang dumating ang bus sa terminal ng Maynila ay kinontak niya ang pinsan na si Ara. Where are you, Dana? Oh my God! Mababaliw ako sa kakaisip sa'yo. Nalaman ko lahat ng ginawa mo. Pagtatalak ni Ara. Huwag mo akong pagalitan, please. Okay, basta puntahan mo ako rito at magpaliwanag ka. Tura ni Ara. Oh, nasan ka ngayon? Doon pa rin ba sa dati mong tinitirahan? Hindi na, dahil pati ako ay idadamay ni Rick sa ginawa mo. Grabe na kayo. Sagot ni Ara. Nahilot na lang ni Dana ang kanyang sentido. Ibinabana niya ang tawag pagkatapos malaman ang address ng kanyang pinsan. Pagdating niya doon ay nakatikim siya rito ng mag-asawang sampal. Hindi siya pumalag kasi kasalanan naman niya. Ang tanga ko, Ara. Talagang tanga ka? Nag-file ka muna sana ng annulment bago ka kumirengking? Kahit ano pang ginawa niyang masama sa'yo ay matatalo ka pa rin dahil may ebidensya. Nagpapuntis ka pa talaga. Tura ni Ara. Umiiyak na naman si Dana. Kasalanan ko ang lahat ng to. Pero hindi ako papayag na matali habang buhay sa lalaking yun. Tumitig sa kanya si Ara, lalo na sa tiyan niyang manipis. Wait, nasan yung baby? Pinalaglag mo ba? Diyos ko, Dana! Gumawa ka na naman ng kasalanan. Walang kapatawaran yung ginawa mo. Sambit ni Ara. Napaupo na lang si Dana nang yugyugin siya ni Ara, dahilan para maalog ang utak niya. Hindi ako masamang ina, Ara. Inosente yung bata sa mga nangyayari. Ipinanganak ko yun. Baby girl lang pamangkin mo. Iniwan ko muna saglit sa tatay niya. Hindi nga alam na umalis ako. Hindi ako nagpaalam. Napaiyak na lang ang pinsan sa sinapit niya. Hindi niya alam kung dahil sa awa o inis sa kanya. Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, Dana. Pero gusto kong maging masaya ka. Kung ang paggawa ng mali ang siyang magpapanatag ng kalooban mo, bahala ka. Basta ang masasabi ko lang, itama mo muna yon bago mo balikan ang iniwan mo. Ani Ara. Niyakap niya ng mahigpit si Ara. Maraming salamat, Ara. Sa sitwasyon kong to, ikaw pa rin ang malalapitan ko. Kahit ganyan ang reaksyon mo, naiintindihan mo ko. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Hanggat wala siyang nakukuhang ebidensya mula sa'yo, mahina ang laban niya. Hindi man ako abogado nandito naman ako para sa'yo bilang kapamilya mo. Okay? Mahal na mahal kita. Sabi ni Ara. Ito na lang ang pamilya na meron siya magmula nang mamatay ang magulang niya. Sila lang itong malapit sa isa't isa. Yung iba'y may sarili ng buhay. Thank you so much. Mahal din kita. Pinagpahinga muna siya ni Ara.
Pakiramdam niya ay mabibinat siya dahil 1 linggo pa lang bago siya nanganak. Nang gumabi ay iyak siya ng iyak na nakatingin sa litrato ng kanyang anak, lalo na kay Javen. Pero hanggang tingin na lang muna siya sa ngayon. Maling-mali naman kasi ang ginawa nila. Alam niyang maiintindihan siya ng lalaki dahil malawak ang pangunawa nito. Sa sumunod na linggo ay nasa labas si Dana na hindi alam ni Ara. Busy kasi ito sa trabaho. Nanlalaki ang mga mata niya nang makasalubong sa labas ang asawang si Rick. Wow! Look who's here! Nakangising tura ni Rick. Malayo ang distansya nito sa kanya pero nang tingnan niyang itsura nito ay parang kakainin siya. Nakatingin pa sa tiyan niya ang gago saka nagdilim ang paningin. Ano bang pakialam mo ha? Tumawa ito na parang tanga. Dumi-dumi mo na sa paningin ko. Akalain mo yun? Naiputan ako sa ulo ng taong hindi ko kilala. Ang ship mong tingnan na pumapatol ka lang sa kahit sino. Hintayin mo lang ang ganti ko. Ipapakulong ko kayong dalawa. At saka mukhang malabo dahil you got rid of the baby. Kawawa naman siya. Yung ina niya ay napakamakasalanan. Tura ni Rick. Why don't you let me go? Wala ka namang pakialam sa akin, diba? Kung sana, naging mabuti ka lang asawa sa akin. Hindi tayo magkakaganito. At hindi ako nabuntis ng iba. Namumula ang mga mata ni Rick sa galit. Para ano? Nang sa ganun ay magawa mo na gusto mong gawin kasamang lalaki mo? Managinip ka lang, Dana. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakawala sa akin. Magdusa ka. Sambit ni Rick. Galit na galit itong naglakad palayo. Naiwan na nanghihina si Dana. Ano ba ang dapat niyang gawin? Pag-uwi niya ng bahay ay nag-uusok ang ilong ni Ara na tumingin sa kanya. Kahit na kailan ay matigas talaga yung ulo mo? Tura ni Ara. Gusto niya sana itong biruin kaya lang ay seryoso ito. Sorry, gusto ko lang magpahangin. Hay, kumain ka muna. May papakita ko sa'yo. Sabi ni Ara. Kaya pumasok siya ng kusina at kumain. Nang mabusog siya ay uminom na siya ng tubig. Saka nilapitan ng pinsan sa living room. Aksidente kaming nakita ni Rick sa labas. Galit na galit. Ayaw daw niyang makipaghiwalay sa akin. Umismid si Ara. Let's see kung hanggang saan ang kaya niya. I have many evidence here. Grounds ito for annulment. Kung kaya niya itong pangatawanan na hindi totoo, ay mapapabilib niya ako. Ito sigurong mga dahilan kaya nagbagong turing niya sa'yo. Nanakit palagi kasi may dahilan. Sambit ni Ara. Ibinigay sa kanya ni Arang brown envelope at napatakip siya sa bibig nang makita kung ano yon. Litrato ni Rick na may kasamang iba't ibang babae. Yung iba ay buntis pa. Kung malala ako, ay mas malala pala siya. Grabe naman. Yeah, isa sa babae niya ay nakausap ko. Yang buntis siya sa litrato. Walang sustento daw kahit 1 sentimo pagkatapos ng lahat. Sabi ni Ara. Tinitigan siya ni Ara. Saan mo nakuha ang mga to? Kalandian ko'y private investigator. Pinakaisapan ko lang. Tugon ni Ara. Binato niya ng unan si Ara. Baka may sabit yan. Wala. Hindi ako gaya mo, no? Tsaka, mas matanda ako sa kanya. Sambit ni Ara. Baliw? Ikaw yun? Nakangising tugon ni Ara. Pero nagpapasalamat siya rito ng sobra. Habang si Javen ay napahinga ng malalim na nakatitig kay baby Jasmine. Ang bata pa nito kaya hindi alam kung anong nangyayari sa paligid. Wala itong kaalam-alam na sila nalang dalawa ngayon ang magkasama at wala nang ina nito. Okay lang, mahirap talaga maipit sa ganong sitwasyon. Kahit ganun pa man ay namuhay ng masaya si Javen kasamang anak. 3 taon ang nakalipas. Nang lumaki ito ay dinala niya sa Maynila at doon sila nanirahan. Magkasama sila ngayon ni Jasmine sa living room. Kagigising lang nito kaya pinakain niya sa kabinihisan kasi aalis daw sila. Tuloy pang lakad natin, Daddy? Tanong ni Jasmine. Opo, kasi magwawala ka na naman kapag hindi natupad ang gusto mo. Mamimili daw sila ngayon kaya hinayaan na lang niya. Bata pa naman, pagbibigyan niya. Hindi po, Daddy. Gusto ko lang po talagang gumala.
Nanibago kasi ako rito, sabi ni Jasmine. Tara na. Karga-karga niya ang anak at isinakay sa second-hand niyang kotse. Yung ibinenta niyang bahay ang pinambili niya rito. Maraming alaala doon kaya ayaw niyang tirhan. Marami akong bibilhin ha, Daddy. May budget ka dyan, alam ko. Hiling ni Jasmine. Okay. Ngayon lang to ha. Magtitipid tayo kasi hindi masyadong kumakita ang negosyo natin. May ipinitayo siyang maliit na negosyo dito sa Maynila. Kumikita naman. Yes po! Pagpayag ni Jasmine. Nang marating nila ang city ay pumasok sila sa isang department store. Hawak-hawak niya sa kamay ang anak para hindi mawala kasi malikot pa naman ito. Bibitawan kita. But promise me na hindi ka lalayo sa akin. Opo, Daddy. Tugon ni Jasmine. Bumitaw na si Javen sa anak kasi may inaaabot siya sa itaas. Nalingat lang siya ay wala na ito sa kanyang tabi. Nabitawan niya ang napiling bilhin at hinanap ito. Jasmine, anak, nasan ka? Nagumpisa ng kabahan si Javen. Kakasabi lang niya kanina pero hindi nakinig. Pero kung iisiping mabuti ay kasalanan naman niya talaga. Pinipilit niyang huwag magpanik. Imbis na humingi ng tulong ay naglalakad na lang siya paalis. Gulat na gulat siya nang paglabas ay nakita niyang karga-karga na ni Dana ang bata. Hindi maintindihan ni Javen ang sarili. Tuwang-tuwa siya nang makita ito ulit. Pero iniisip niya ang pangiiwan nito noon. Hi, Daddy! Masayang bati ni Jasmine. Titig ng titig sa kanya ang babae. Nandito ka lang pala. Pinag-alala mo pa ako sa kakahanap sa'yo sa loob. Huwag mo na ulitin ng ganun ha. I'm sorry po, Daddy. Hinging paumanhin ni Jasmine. Nag-iisip si Javen kung naramdaman ba ng bata ang ina nito ang kumarga rito. Hindi na niya kailangang itanggi kay Dana dahil sa pagkikita nilang ito ang sagot sa lahat. It's okay. Let's go. Umuwi na tayo. Tahimik lang si Dana. Mataman lang itong nakikinig sa kanila. Walang reaksyon na para bang walang ginawang kasalanan. No, uwi lang ako kung kasama natin siya, Daddy. Sabi ni Jasmine. Masama ang tingin niya sa anak. Jasmine, huwag matigas ang ulo. Ginagalit mo ko. Nagtantrums ito. Nagumpisa ng umiyak kaya pinanlakihan niya ng mata si Dana kaya napayuko na lang. Ibinaba ng babae ang bata. Sige na, uwi na raw kayo ng daddy mo. Kung hindi ka kasama, huwag na lang. Sambit ni Jasmine. Naasar na si Javen. Bakit kasi nagpakita pa ang babaeng ito? Tumakbo palayo ang bata, mabuti na lang hindi ito tumawid. Kasalanan mo to, Dana. Bakit bigla ka nalang sumusulpot, ha? Siguro may sinabi ka sa bata kaya nagkaganyan. Tumaas ang kilay nito. Wala akong sinabi sa kanya. Lumabas siya kanina at napansin ko na lang na nakayakap na sa akin. Kasalanan mo kung bakit hindi mo binabantayan ang anak mo. Ang layo na nang narating nito sa paglalakad kaya hinabol nilang dalawa bago pa mabangga ng sasakyan. Huwag ka nang lumayo pa, anak. Okay? Pumapayag na akong sumama siya sa atin pa uwi. Humarap ito at ang laki ng naging ngisi. Natalo na naman si Javen sa argumento. Nagpakarga si Jasmine kay Dana kaya nagpatiuna siya sa paglalakad. Nang makasakay na sila sa kotse, ay pumuesto si Dana sa front seat kasama ni Jasmine. Thank you, Daddy. Love na love kita. Tura ni Jasmine. Nakasimangot siya nang makitang humalik ito kay Dana tapos sa kanya hindi. Nang makarating sila ng bahay ay gising na gising ang anak. Panay ang kwento nito sa ina na para bang naramdaman nito ang lahat. Pumasok ito ng kwarto kaya naiwan silang dalawa ng babae sa kama. Kapag makatulog na siya, umuwi ka na. Baka madami ang anak ko sa gulo ng buhay mo. Sige. Bumigat ang kalooban ni Javen. Walang nagbago kay Dana. Ito pa rin ang babaeng yon na minsang nagbigay sa kanya ng kaligayahan. Halika po! Ipapakita ko sa iyo ang toys ko po sa loob ng kwarto. Aya ni Jasmine. Magkahawa kamay ang dalawa kaya naiiling na lang si Javen. Wow! Ang dami naman! Si daddy mong bumili nito lahat?
Nakikinig lang si Javen. Yes po, mahal na mahal po niya ako. Masama po bang maging palahingi sa magulang? Inosenteng tanong ni Jasmine. Hindi naman. Ang mali doon kung wala nang maibibigay tapos hindi mo maintindihan. Minsan lang po to kapag may pera si Daddy. Tugon ni Jasmine. Ganyan nga ang gawin mo. Napainom ng tubig si Javen dahil boses pa lang ni Dana ay sobra na niyang namimiss. Ni hindi niya kayang magalit rito kahit iniwan sila. Dito ka matulog ngayon Hihilingin ko kay Daddy. Kahit hindi ka laruan ay ipipilit ko talaga sa kanya. Saad ni Jasmine. Tumulo ang luha ni Javen. Subukan mo lang. Masungit pa naman ang daddy mo. Nagkatawanan pa ang mga ito. Habang si Dana ay kanina pa gustong kumawala ng kanyang luha, nasa harapan na niya ang kanyang anak. Kausap niya kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon, aniyakap niya ito ng mahigpit. Hinalikan niya ng paulit-ulit sa pisngi. Bakit ka umiiyak? Dahil ba lumaki ako na hindi mo kasama? Sambit ni Jasmine. Ha? Nagulat si Dana. Alam kong mami kita. Nakita kong litrato mo sa phone ni Daddy. Nakarga mo ko nung bata pa ako. Kailangan ko po bang hintayin na mag-explain si Daddy kung nandito ka na sa harapan ko? Saad ni Jasmine. Dahil sa sinabi nito ay napahagulgol siya ng iyak na niyakap ito ulit. Oh my God, I'm sorry. Nagkamali ako. Hindi ako naging mabuting mami sa'yo. Isang pagkakamali lang yun. Iisipin ko na lang na mas mahal mo ko dahil mas pinili mo na makita ko ang mundo, 'di ba? Sagot ni Jasmine. Mas naiyak si Dana. Wala itong kamuwang-muwang sa nangyari pero naging positibo ito. Swerteng matatawag na nagkaroon siya ng anak na marunong umintindi ng sitwasyon. Maraming salamat. Babawi si Mommy. Love na love din kita, Mommy. Saad ni Jasmine. Love din kita, anak. Naghapunan sila nang walang imika ni Javen. Hintay na lang niyang lalabas ang galit ng lalaki. Pinatulog niya muna ang bata saka siya aalis. Kung kailan papalabas na siya ng gate ay hinabol siya nito. Ano? Pagkatapos ka makilala ni Jasmine, aalis ka na naman? Sa bagay, ganyan ka naman. Mahilig lumayo sa problema. Hinarap ni Dan ang lalaki. Hindi mo lang alam kung gaano kahirap para sa akin nang iwanan kayo nun. Ginawa ko yun para sa ikabubuti nating lahat. Ayoko madami ka sa gulo ko. Hindi mo man lang ba maintindihan yun? Umiling si Javen. Pwede mo akong kausapin, Dana. Hindi kita pipigilan. Pero yung bigla ka nalang umalis na walang paalam, hindi maganda yun. Nangihina na napasandig sa gate si Dana. I'm sorry. Pero ngayong nandito na ako, hindi na ako aalis sa buhay ng anak ko. Kahit labag sa kalooban mo. Hayaan kita. Basta wag mo lang saktan ang damdamin niya, Dana. Kapag oras na mangyari yun, hindi mo na siya makikita pang muli. Ilalayo ko siya sa'yo. Napakagat-labi na lang si Dana. Ramdam niya ang sama ng loob ni Javen sa tono ng pananalita nito. Walang problema. Uuwi muna ako ngayon. Babalik ako kinabukasan. Walang sagot mula kay Javen. Nakita na lang niya itong pumasok sa loob ng bahay. Pagka-uwi ni Danay, iyak siya ng iyak sa balikat ni Ara. Kailan ka ba matatapos yun sa iyak mo? Dati ka pang ganyan. Hindi ka ba masaya na malapit ka na makawala kay Rick? On process na yung annulment. Untag ni Ara. Nakita ko ang anak ko, Ara. Malaki na siya. Talaga ba? Paano mo nalaman? Magbabago naman ang itsura ng bata paglaki nila? Tanong ni Ara. She recognized me sa isang department store. Niyakap niya ako ng maigpit. Ang siya-siya ko tapos kalaunan ay lumabas si Javen at hinanap siya. Nakikinig lang si Ara. I'm happy for you. Anong reaksyon ng tatay? Huhulaan ko na.
Galit yon? Hindi pa payag na makalapit ka sa anak mo? Sambit ni Ara. Napangiti ng tipid nang lumitaw sa isip niya ang mukha ni Javen. Mas lalo itong gumwapo ngayon. Ang landi. Baka maanakan ka na naman ulit, tapos bigla ka na lang ding mawawala. Saad ng isip. Nakasimangot si Dana. Walang ganon. Ayaw lang niyang masaktan ng bata dahil sa akin. Babalik nga ako dun bukas. Isama mo ako. Gusto ka ding makita yung lalaki mo? Sabi ni Ara. Pwede naman. Pero itiko mo yung bibig mo. Yes! Sang-ayon ni Ara. Nang matapos sila sa pag-uusap ni Ara ay kumain na sila tapos natulog ng maaga. Dumaan muna siya sa mall kinabukasan bago pumunta sa bahay ni Javen. Iba na rin ang bahay ngayon ng lalaki. Naibenta yata yung unang pinagawa nito. Ayaw na yata nitong maalalang moments na magkasama sila doon. Maraming binili si Dana. Nakasunod lang ang pinsan sa kanya. May mga toys ito na nasa cart. Ibibigay yata sa pamangkin. Bandang 8:00 ay narating nila ang tinitirhan ng lalaki. Seryosong tingin ito sa kanila nang mapagbuksan sila ng gate. Pasok kayo. Iba ang titig ni Ara sa kanya. Si Ara nga pala, pinsan ko. Tinanguan lang nitong babae sa kanilakihan ng bukas ng gate. Iniwan pa sila at pumasok sa loob. Yun na bang lalaki mo? Saan mo pa nahanap yun? May itsura pero masama ang loob sa'yo. Tura ni Ara. Nagkatawanan na lang silang dalawa. Masamang masama. Sumalubong sa kanila ang anak niyang napaka-cute tingnan sa suot nitong pantulog. Ipinakilala niya ito kay Ara. Nagningning naman ang mga mata ng pinsan. Nagkasundo agad ang dalawa, lalo na nang ipakita ng babae ang binili nitong toys. Sa akin ba lahat to, tita? Ang ganda-ganda po. Thank you. Masiyang sambit ni Jasmine. Apo, baby. Minsan ay mag-shopping tayo, okay? Ibibili kita ng maraming ternong damit. Tugon ni Ara. Kung papayag ang tatay, kung hindi naman ay ewan ko na lang. Pabulong ang pagkakasabi ni Dana para hindi siya marinig dahil malapit lang ang kwarto sa living room. Sa'yo lang galit yun, hindi sa akin, sabi ni Ara. Napangiwi na lang si Dana sabay kurot sa singit ng pinsan. May binili din ako para sa'yo, anak. Maraming marami. Tumalon-talon si Jasmine sa yumakap sa kanya. Yay! Maraming salamat, Mommy! Nakangiting sambit ni Jasmine. Nakatingin lang siya sa anak na masaya na nakatingin sa binili niya rito. Marami siyang taong na-miss kasi hindi niya ito nakasama na lumaki. Natutuwa siya kasi napalaki ito ni Javen ng maayos. Magmerienda muna kayo. Napatakip sa bibig si Ara na nakatutok ang mata sa kanila ni Javen. Salamat. Walang reaksyon ng lalaki na bumalik sa kusina. Kumain si Dana sa binigay nito. Nagutom siya sa paglilibot kanina sa mall, debaling pagod, pero worth it naman dahil masayang-masaya ang anak niya. Yan bang papa mo'y walang karelasyon doon sa probinsya? Narinig niyang tanong ni Ara. Siniko niya ang babae kasi napadaldal. Wala po, tita. Busy lang po siya sa pag-aalaga sa akin. Kung meron man ay akong unang makakaalam. Nakangising sagot ni Jasmine. Pinandilatan siya ni Ara pero nag-okay sign ito sa kanya. Ayaw mo ba na magkaroon siya ng iba? Anong masasabi mo if ever? Sambit ni Ara. May pagkatsismosa talaga itong pinsan niya. I want him and mommy end up with each other. Mas maganda yun, diba? Hindi na sila lalayo. Tugon ni Jasmine. Dahil doon ay sinipa ni Ara ang paa niya. Kinikilig na parang ewan. Nagmumukhang bata sa reaksyon nito. Tama talaga yan. Silang nababagay sa isa't isa. Kung may harang, ay alam mo nang gagawin ha? Nakangising saad ni Ara. Hinila niya ang buhok nito kasi tinuturuan ng kung ano-ano ang anak. Sobrang bagay. Nakikita mo naman pong bunga, diba? Ang ganda-ganda ko. Sabi ni Jasmine. Napahalakak na lang si Dana. Nagkakasundo talaga ang dalawa. Okay, magpapaalam na ako May gagawin pa kasi ako.
Tsaka iiwanan ko rito ang mami mo ngayon. Dito na siya matutulog. Paalam ni Ara. Masama ang tingin niya sa babae. Ingat po tita. See you. Sabi ni Jasmine. Nagyakapan pa ang dalawa sa kanyang harapan. Bago pa niya mapigilan ng pinsan ay tumakbo na ito palabas ng bahay. Sakto naman na lumapit si Javen. Umalis na pala ang kaibigan mo. Uminom muna ng juice si Dana. Oo. Busy din si Jasmine sa ginagawa kaya parang hindi sila nito naririnig pero nakikisali. Dito na daw matutulog si Mommy, Daddy. Sabi ni Jasmine. Okay. Nagulat si Dana kasi hindi ito umangal. Nang gumabi ay tahimik lang silang naghahapunan. Hindi din siya kumikibo. Tuloy lang siya sa pagkain dahil wala naman siyang sasabihin. Bakit ganyan ang suot mo, Daddy? May lakad ka ba? Untag ni Jasmine. Napansin nga rin niya. Nakasuot ito ng sapatos at pantalon tapos polo shirt na itim. Oh, may pupuntahan lang ako saglit. Kumunot ang noon ng bata. Pwede ba kaming sumama? Sambit ni Jasmine. Hindi. Natuwa nga ako dahil dito matutulog ang mami mo. Dahil may magbabantay sa'yo. Ibigay mo na sa akin to. Ilang taon din naman tayong nagsama. Mas lalong hindi natuwa ang anak sa sinabi ng ama. What do you mean? Tanong ni Jasmine. Nagumpisa na itong mainis. Gagala si daddy na hindi ka kasama, okay? Magbonding muna kayo ng mami mo. Duda si Dana na may katatagpuan nito. Naisip pa lang niya, parang sumakit bigla ang puso niya. Sige, pumapayag na ako. Tugon ni Jasmine. Thank you, anak. Agad itong tumayo sa kainayos ang upuan. Nang mapadaan ito sa kanya, ay tinapik ang kanyang balikat sabay pisil. Sinusundan niya ito ng tingin hanggang sa tuluyang makalabas ng pinto. Nang maiwan silang dalawa ng bata ay pareho silang nagkatinginan. Okay ka lang ba? Hindi ka ba masaya na ako ang kasama mo? It's not like that, Mommy. Happy nga ako. Kaya lang, I smell something fishy. Tingin mo, saan siya pupunta? Sagot ni Jasmine. Wala ding ideya si Dana pero ang daming pabangong nilagay sa katawan. Naaamoy niya kanina. Hindi ko alam. May wall na sa pagitan nilang dalawa ni Javen. Ramdam niya yon. Pagkatapos nilang kumain ay nagliligpit na sila at hinugasan na rin ni Dana para hindi maabutan ng bukas. Akala ko makapag-bonding tayong tatlo ngayon, Mommy. Kaya lang ay may iba palang plano si Daddy, ano? Sabi ni Jasmine. Nagwawalis ito sa sahig na panayang pagmamaktol. Nakiusap na siya sa'yo. Pagbigyan mo na. Nandito naman ako. Tayong dalawa na lang muna. Pumayag na ang bata pero ayaw niyang may tampo ito sa ama. Makalipas ang ilang minuto ay nasa living room na sila ulit. Nanonood ito ng cartoons tapos siya ay nasa tabi lang nito. Tumunog ang cellphone niya, tumawag si Ara kaya sinagot niya agad. Nasaan ka na? Itatanong ko lang kung umalis yung lalaki mo. Nakita ko kasi siya rito sa labas. Tanong ni Ara. Naiwan ako sa bata. Tumawa ito ng malakas sa kabilang linya. Ouch! Samantalang yung lalaki mo ay busy sa pakikipag-date sa iba. Nandito siya ngayon sa rooftop ng mamahaling restaurant. Masayang masaya. Pagkakwento ni Ara. Napalunok ng paulit-ulit si Dana. May bumikig na lang sa lalamunan niya. Mabuti na lang hindi naka-loudspeaker. Nang busy ang anak ay agad siyang lumabas at nagpunta sa bakuran. Kung anong nakita mo, sana hindi na makarating kay Jasmine ha. Nagtatampo pa naman to dahil hindi sinama sa lakad. Tapos malalaman niyang may ibang kasama dyan. I know. Sige na, sabi ni Ara. Pagkatapos ng tawag ay bumalik na siya sa loob. Akala ko kung saan ka na nagpunta, Mommy. Nakangiting saad ni Jasmine. Sa bakuran na ako saglit. Kumapit ito sa kanya at iginiya siya papasok sa loob ng kwarto. Binihisa niya ang bata sakay pinahiga sa kama. Good night, Mommy. Matulog ka na rin. Huwag mo nang hintayin si Daddy na umuwi. Malaki na yun. Tura ni Jasmine. Napangiwi si Dana. Anong pakialam niya sa lalaking yon? Talaga ba?
Kanina lang ay nasaktan ka. Singit ng isip. Ngumuso si Dana sabay kamot sa tenga. Sige anak. Nang makatulog na si Jasmine, ay nilagyan niya ito ng kumot. Hindi pa siya inaanto kaya lumabas siya ng kwarto at naupo sa sofa. Busy siya sa pagkalikot ng phone nang nagpasa ng litratong pinsan. Kuha yun ni na Javen kasamang babaeng hindi niya kilala. Umasim ang panlasa ni Dana. Aminin man niya sa hindi, ay bagay na bagay ang dalawa. Nakasandig ang babae sa dibdib ng lalaki, tapos nagkatawanan yata ang mga ito. Ang effort ni Ara pero parang sinasaktan naman ito ang damdamin niya. 4 na litratong ipinasa nito saka iba't ibang anggulo. Binura na niya agad dahil hindi niya kayang matingnan ng matagal. Deserve ni Javen na lumigaya dahil marami pa itong pwedeng mahanap na babaeng para rito. Siguro maiintindihan niyo ni Jasmine pagdating ng panahon. Napalingon siya bigla nang bumukas ang pinto at pumasok ito. Masaya ito. Yung ngiting ngayon lang niya nakikita ulit. Nasaan ang bata? Nakita niyang may dala ito. Hindi lang niya masabi kung ano. Yumuko si Dana. Mahal na mahal pala niya ang lalaking ito. Ngayon lang niya naramdaman nang makita itong masaya na si iba. Tulog na. Naupo ito sa tabi niya kaya nagkadikit ang braso nila. Dumistansya si Dana. Isinandig niya ang likod sa sofa malayo kay Javen. Bakit hindi ka pa natutulog? Gabi na. Napakahirap pala ng napasukan niyang sitwasyon. Kung wala pa siyang asawa noon ay okay na siguro ngayon ang kanilang pagsasama ng lalaki. Kaya lang ay malalaman nga ba niya ang kahihinatnan ng lahat kasama si Rick? He didn't even know what future holds kaya kung kailan ka mo makilala ang taong maayos para sa'yo ay sobrang komplikado. Hindi pa ako inaantok. Tinitigan niyang maigi kung anong binili nito. Kahit na. Nang sa ganun ay makapagpahinga ka. Yung tinginan ni Javen ay palaging may laman. Okay lang. Matulog ka na. Dito lang muna ako. Nagdadalawang isip pa ito. Sure. Siya nga pala. May dala ako para sa'yo. Yung paborito mong ulam. Tuyo. May nagbebenta kasi doon. Naalala ni Dan ang nakaraan nila ni Javen. Gabi na. Pero may nagtitinda pa doon. Lumapit sa kanyang lalaki. Na-corner siya sa upuan kaya wala na siyang pagkakataon para umiwas. Oo. Kailangan pang lutuin. Kinuha niya agad para makaalis na ito. Ang problema ay gusto pa yatang magtagal. Bukas na to, prituhin ko na lang. Nanlalaki ang mga mata ni Dana nang unti-unting sumandig ang ulo ni Javen sa balikat niya. Gulat na gulat? Kung dati tinutulak mo ng sarili mo sa kanya, sabi ng isip. Hindi maganda ang ganon. Marami siyang natutunan doon. Nakakapagod ng buhay, Dana. Pasindig mo na ako. Mas lalo niyang naramdaman ang pagkamiss niya sa taong ito. Wala naman talagang madali. Isipin mo na lang na may pinaghuhugutan ka ng lakas para magpatuloy. Hinawakan nito ang kamay niya. Kahit ganun ang nangyari, pinagpapasalamat ko pa rin kasi may anak tayo. Hindi ko iisipin na kasalanan siya. Basta mahal na mahal ko siya. Tinakpan niya ang bibig ni Javen. Yung bibig mo, marinig ka ng bata. Biglang nag-alala si Javen. Pasensya na. Matampuhin pa naman ang batang yun. Sinabi mo pa. Nagtagal ng ilang minutong pagkakasandig sa kanya ni Javen hanggang sa makatulog ito. Kaya nagkaroon siya ng dahilan para haplusin ng paulit-ulit ang mukha nito. Malapit na siyang makawala sa lubid na nagkokonekta sa kanya kay Rick at pwedeng-pwede na sila. Pero nag-iba na pala ito ng landas na tinatahak. Gusto mo na matulog? Nagising yata ito sa pagkilos niya. Oh, masakit na ang mata ko. Tumayo si Javen at tiningnan siya. Sorry, nakatulog ako. It's fine. Good night. Tumalikod na siya para dalhin ng tuyo sa kusina. Pagbalik niya ay wala na si Javen. Pumasok na rin siya sa kwarto ni Jasmine saka nahiga. Kinabukasan ay napabalikwas ng bangon si Dana nang marinig niya ang malakas na iyak ng anak sa sala. Nakalimutan niyang magsuot ng shorts sa kamamadali niya. Nakahiligan na kasi niyang magsuot na lang ng panty at blouse sa gabi. I hate Daddy! I hate him! Sambit ni Jasmine.
Naguguluhan si Dana kung napaanong bata. Why? Sobrang aga pa. Umiiyak ka na. May iba na si Daddy. Umalis siya saglit para bumili ng tinapay at naiwan ang cellphone niya. May tumawag na babae tapos hinahanap siya. Umiiyak na sagot ni Jasmine. Kinarga niya ito tapos naupo sila sa sofa. Sana maintindihan mo to. Daddy wants to be happy, okay? Dahil hiwalay na kaming dalawa. Kung saan siya masaya, dun din ako. Ganun lang para walang gulo. Mahal ka pa rin namin. Walang magbabago dun. Napapuna siya sa luha nitong sobrang dami. Kaya ba hindi ka namin kasama dun sa probinsya? Oo. Hindi pwedeng sabihin ni Dan ang totoong dahilan kasi hindi pa nito maintindihan. Hindi mo na ba siya mahal? Kasi kung may nararamdaman ka pa, pwede pa natin siyang ipaglaban. Tanong ni Jasmine. Napalunok ng laway si Dana. Anong alam ng batang ito sa pakikipaglaban? Nasasaktan siya para sa anak. Wala tayong dapat ipaglaban dito, anak. Ang importante rito ay nagkasama kami para sa'yo. Yun lang, okay? Huwag ka na maghahangad ng sobra. Tumangutango naman si Jasmine na tila naintindihan ang pinagsasabi niya. Dinala niya ito sa labas para kumain sila ng ice cream. Pareho kasi silang nasasaktan ngayon. Umuwi sila kinahapunan kaya nagtaka si Javen kung saan sila galing. Umalis kayo na hindi ako kasama? Tinitingnan niya ang reaksyon ng bata. It's okay, Daddy. Umalis ka rin naman na hindi kami kasama. Now we're even. Nakangiting sagot ni Jasmine. Napatampal na lang sa noon niya si Dana. Ang anak ko nagtatampo. May pupuntahan tayo sa susunod. Isasama natin si Mommy. Umismit si Jasmine na tumingin sa kanya nang yakapin ito ng ama. Pag-iisipan ko muna, Daddy. Maybe may usapan kami ni Mommy niyan. Tugon ni Jasmine. Bata talaga. Kahit anong paliwanag niya kanina ay tumatango lang pero nakakalimutan din. Sumama na tayo. Pinandilatan siya nito ng mata. Hindi na. May iba naman siya sigurong gustong isama. Istorbo lang tayo dun. Tanggi ni Jasmine. Nagulat din si Javen sa ugali na ipinapakita ng anak. Wala. Kayo nga ang gusto kong kasama. Mag-bonding tayo. Gusto mo ba yon? Gusto. Kung wala nang tatawag dyan sa cellphone mo na babae. Ayoko. Tura ni Jasmine. Tumaas ang kilay ni Javen dahil doon. Tama na yan, Jasmine. Kung ano-ano na yung lumalabas sa bibig mo. Ang bilis nitong nakapasok sa loob ng kwarto. Anong nangyari sa batang yun? Dahan-dahang napaupo si Dana sa sofa. May babaeng tumawag dyan sa cellphone mo. Siya ang nakasagot kaya nagsiselos. Iniisip siguro na hindi mo na siya mahal dahil may girlfriend ka na. Tumawa si Javen. Napalunok na lang si Dana at nakaramdam ng selos kasi walang pagtanggi mula sa lalaki. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Mabuti pa. Nag-excuse ito para kausapin si Jasmine. 2 buwan nang nakalipas ay nag-grant ang annulment nila ni Rick at tuluyan na siyang nakawala sa dating asawa. Pero hindi niya naramdaman ang kumpletong kaligayahan dahil doon. Malaya na siya kaya lang ay hindi ito magiging kanya. Nang gabing yon ay niyaya niya si Ara na mag-bar sila at iniisip ng pinsan na mag-celebrate sila. Pero gusto lang niyang mawala ang sakit sa puso na dulot ni Javen. Habang si Javen ay panayang tingin sa labas ng gate upang hintayin ang pagdating ni Dana. Matagal na niya itong hindi nakikita. Napagtanto niyang mahal na mahal pa rin niya ito. Gusto sana niyang alamin kung kumusta na ito ngunit paano. Hindi niya alam kung saan ito nakatira sa ngayon. Nag-alala siya dahil baka nabugbog ito ng asawa at nalaman ulit ang tungkol sa kanila ng kanyang anak. Nakatayo si Javen malapit sa pinto nang lapitan siya ni Jasmine. Sinong iniintay mo rito, Daddy? Tanong ni Jasmine. Nanatiling tikom ang bibig niya. Ayaw niyang malaman ng anak ang nadarama niya para sa mommy nito. Wala. Nagpapahangin lang ako. Humarap ito sa kanya at tinitigan siya ng pailalim na walang kakurap-kurap. Are you sure?
Sadyang namimiss mo lang si Mommy. Sambit ni Jasmine. Hindi ah. Oo nga pala. Paano mo siya mamimiss kung may iba ka ng mahal, diba? May kasintahan ka na. Naiiling na saad ni Jasmine. Masama pa rin ang loob ng anak nang malaman nitong nakikipag-date siya. Ang masaklap ay hindi natuloy dahil ayaw nitong makipagrelasyon sa lalaking may anak. Hindi na niya binalikan yon kasi na-turn off siya. Wala na yun. Binata kasi ang hanap niya. Ganun? Uling yapal ang babaeng yun. Hindi kayo bagay. Nayayamot na tura ni Jasmine. Inakbayan siya nito. Hayaan mo na. Hindi ako masyadong invested doon. Sinubukan ko lang. Nasabi mo lang yan dahil hindi naging kayo. Kung lalabas kayo dati, parang wala ka ng planong umuwi. Sabi ni Jasmine. May pagtatampo sa boses ng anak. Sorry na. Hindi na yun mauulit. Yung totoo, Daddy. Mahal mo ba si Mommy? Tanong ni Jasmine. Tumingin sa kawalan si Javen. Oo. Tutulungan mo ba akong maging kami ulit? Kailan ba naging kayo? Libog lang yung sa inyo dati. Tura ng isip niya. Nagkibit balikat na lang si Javen. Pwede, sabi ni Jasmine. Natuwa naman siya. Kaya lang ay paano magiging kanya yung taong may nagmamay-ari na. Napakahirap nitong sitwasyon nila. Matapos nilang mag-usap ay nagpaalam ng matutulog na ang anak. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya makita si Dana. Saan na kaya ang babaeng yon? Na mag-alas 10 na ng gabi ay narinig niyang kumalampag ang gate. Tiningnan niya kung ano at nagulat siya na si Dana pala. Nakaupo sa isang tabi tapos nakayuko pa. Anong nangyayari sa'yo, Dana? Wag mo akong kausapin. Nainis ako sa'yo. Nang lapitan niya ito'y naaamoy niyang alak. Uminom ka? Pero bakit? May problema ka ba? Mabilis itong tumayo sa katiningnan siya. Ikaw ang problema ko, Javen. Alam mo bang nasasaktan ako sa pinagagawa mo? Bakit hindi na lang ako? Ha? Bakit iba pa? Ako na lang mahalin mo. Hindi makapagsalita si Javen. Paano niya paniniwalaan kung lasing ito ngayon? Matulog ka na. Lasing ka lang kaya ganyan ang lumabas sa bibig mo. No! Hindi ako matutulog hanggat hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi ako lasing at alam kong sinasabi ko. Tama nga naman. Gusto din niyang maliwanagan ng puso niya. Hindi mo kailangang uminom. Pwede naman tayong mag-usap ng walang alak. Mas lumalakas ang loob ko ngayon na aminin sa iyong nararamdaman ko. Huli na ba ako? Ha? May mahal ka na bang iba? Nadadala na rin si Javen sa pinagsasabi ni Dana. Natuwa ang puso niya kahit nagdadalawang isip pa siya. Nakainom kasi ito, baka mamaya ay bunga lang pala ng alak ang lahat. Bukas na tayo mag-usap, Dana. Kakargahin na sana niya ito na biglang inabot ang kanyang labi at hinalikan. Ayaw mo pa ring maniwala? Saka na lang. Bago pa ito makatulog sa labas, ay dinala niya ito sa loob ng kwarto. Nang makahiga na ay ang bilis nga lang nitong makatulog. Binihisan na niya dahil amoy alak na ang buong katawan nito. Nang mag-umagay may dala siyang bulaklak na naghintay sa labas ng kwarto niya. Doon kasi niya pinatulog ang babae nang malasing ito kagabi. Ngiti-ngiti si Jasmine na makita siya na papasok ito ng kusina. Hindi niya sasabihin rito ang mga lumabas sa bibig nito. Alam kasi niyang totoo yon. Pagbukas ng pinto ay itinaas niya ang pulang rosas na hawak. Ano yan? Kinindat-kindatan niya ito. Hindi na siya magpaligoy-ligoy pa. Pwede bang manligaw sa'yo? Kung pwede lang. Kung hindi naman ay wala akong magagawa. Napasigaw siya nang hilahin nito ang tenga niya. So, gusto mong dalawa kami sa buhay mo? Ganon? Kinuha niya ang kamay nito at nilagay ang bulaklak. Wala na yun. Hindi ko na pinurso ng amin. Dahil ayaw niya sa akin eh. Nagbagong ekspresyon ng mukha ni Dana. Totoo? Oo. Siya nga pala, itatanong ko lang kung free ka na ngayon. Wala na.
Annulled na kami. Nasiyahan naman si Javen. Napahawak siya sa kanyang baba. Nagpapapogi kay Dana. So, pwede na tayo niyan? Depende pa rin. Kung hindi ako papayag ay wala kang magagawa. Ah, ganun. Hindi ko na lang iisipin na naglasing ka kagabi. Tapos na paamin bigla. Pulang-pula si Dana na sinusuntok-suntok siya. Sige na nga. Pumalakpak si Jasmine nang mapayakap siya sa mami nito. Ganyan nga ang gusto ko. Yung magkatuluyan kayo at magkasama hanggang dulo. Sambit ni Jasmine. Napatingin sila rito ni Dana ng sabay. Ito na nga. Magkakasama na tayo. Tumulo ng bata at nagpakarga sa kanila. Pagkatapos ay umalis sila ng bahay tapos nag-road trip. Paglaki ko, gusto kong subukang magmaneho ng kotse, Daddy. Nakakatuwa pala. Untag ni Jasmine. Si Dana kasi ang may hawak ng manibela ngayon. Amazed na amazed ang bata na nakatingin sa mommy nito. Kapag lumaki ka na ay pwede na. Nang mapagod sila pareho ay umuwi sila ng bahay at nagluto ng masasarap na ulam. Nagbonding silang tatlo. Napakaingay kasi. Tawanan lang sila. Isang linggo'y panayang pagbibigay ni Javen ng bulaklak kay Dana. Nagrereklamo naman ito dahil ang gastos niya. Gusto lang niyang patunayan sa babae na totoo ang feelings niya. Hindi ka ba napapagod? Pati yung bulsa mo'y malapit ng mabutas niyan. Nakayakap siya rito habang nakaupo sila sa upuan sa may bakuran. Hayaan mo na ako. Hindi ko kasi ito nagagawa nun sa'yo. Pinalundas niyang daliri sa braso ng babae. Iba kasi yung nasa isip natin dati. Ikaw lang. Pinagbibigyan lang kita, ano? Ginulat mo kasi ako. Gusto mo lang palang magpadilig sa akin. Napaaray siya ng pitikin nitong tenga niya. Huwag mo na yung ipaalala. Sobrang nakakahiya. Totoo naman kasi yun. Napag-usapan nila noong nakaraan ang tungkol sa nangyari dati. Kaya inaasar niya ito na magagalit naman dahil sa hiya. Totoo nga. Pero kailangan bang ulit-ulitin na ipamukha sa akin? Napupuno ito ng kantsaw sa kanya. Hindi na. Kapag ako ang kasama mo, hindi ka makapagpahinga niyan. Itinulak siya nito. Ewan ko sa'yo. Gustong mag-walk out pero naabutan niya. Natapos ang 1 buwan at kalahati ay tuluyan ang naging sila ni Dana. Sinigot na siya nito na ikinatuwa niya ng sobra. Habang si Dana ay nandito na sa bahay ni Javen nakatira. Hindi na siya makaramdam ng hiya dahil magkarelasyon na silang dalawa. Iba magmahal si Javen. Ipinaparamdam nito sa kanya palagi. Napapangiti naman si Dana. Sino mag-aakala na mararanasan pa niya ang ganitong pagmamahal? Nasa kusina siya nang maabutan siya nitong malalim ang iniisip. Okay ka lang? Bago pa niya itong malingon ay ninakawan na siya nito ng halik sa labi. Oo, hindi ako sanay na ganito mo mahalin. Nilalambing siya ni Javen. Masanay ka na, okay? Ganito talaga ang pagkatao ko. Mahal kita. Mahal din kita. Maglalapat na sana ang kanilang mga labi nang may kamay na tumulak para paghiwalayin sila. Nandito po ako. Bawal sa akin ang ganyan, sabi ni Jasmine. Sabay silang natawa ni Javen. Inaya sila ng anak na gumala sa syudad kaya pinagbigyan nila ito. Yun nga lang, ang daming nadala pag-uwi. Kung ano lang kasi ang pinagtuturo sa mall. Makalipas ang 1 taon ay mas lalong tumibay ang relasyon ni na Javen at Dana. Nakahinga siya ng maluwag dahil sobrang smooth ng takbo niyon. Ayaw na niyang maranasan ang problema kaya palagi siyang nandun sa simbahan kapag linggo. Nagsisimba silang tatlo. Nag-boom ang maliit na negosyo ni Javen kaya masyadong busy na ito pero hindi pa rin nawawalang oras sa kanya. Bumisita lang siya sa opisina niya paminsan-minsan gaya na lang ngayon. Panayanti pa niya sa keyboard ng kanyang computer nang tumawag si Ara. Humahangos pa ito na parang galing sa kung saan. Nasaan ka? Tanong ni Ara. Nasa opisina pa ako, my dear cousin. Iniisip niya kung anong kailangan nito. Umuwi ka muna. Hinimatay kanina si Javen. Sabi ni Ara. Ano? Ang bilis niyang nakalabas sa opisina niya at pumasok sa kotse sa sobrang pag-aalala. Hinahanap ka niya. Tura ni Ara. Nandiyan ako.
Pagkababa ng tawag ay pinaharurot niya ang kotse. Ang bilis niyang nakauwi pero ngayon lang niya na-realize na hindi pala siya nakapagsuot ng tsinelas. Pagbukas ng gate ni Dana ay nakita niya ang red carpet na nakalatag sa bakuran. Anong meron? Nagpatuloy siya sa paglalakad ng nakapaa. Umabot pala itong carpet sa loob ng bahay. Sa may sala ay nasulyapan niya si Ara ng ngiting-ngiti. "Nandito ka na agad? Alalang-ala ka talaga." Saad ni Ara. "Nasaan si Javen? Bakit may carpet dito?" "Dumiretso ka sa kusina. Nandun siya." Sagot ni Ara. Pinuntahan niya ang nobyo para lang magulat sa madatnan. Nakaluhod si Javen tapos may hawak itong singsing. Kasabay niyon ay ang paglipad ng mga confetti at nagsabay-sabay na bumagsak sa kanila. Dati ko pa itong iniisip. Pero baka hindi ka pa handa. Kaya naabutan ng 1 taon. Dana, will you marry me? Yes! Sa pagsagot niya ay may biglang nagliparang mga petals ng puti na rosas sa kanila. May tumama pa sa kanyang ulo na sinadyang ibato sa kanya. Nang maisuot na sa kanyang singsing, ay lumingon siya at nakitang pinsan na umiiyak. Maraming salamat, Dana. Pinasaya mo ako ng sobra ngayon. Walang anuman. Salamat din sa pagtanggap sa kabila ng lahat. Siniil siya nito ng halik sa labi, dahilan para may batang nagrereklamo sa kanilang likuran. Kahit ano pa ang nakaraan mo, mamahalin pa rin kita hanggang sa huli. Ang emosyonal ni Dana, umiyak siya sa sobrang tuwa. Ako rin. Ang arte? May paiyak-iyak pang nalalaman? Narinig niyang tura ni Ara. Nilingon niya ito at sinamaan ng tingin. Marami talaga itong kalokohan. Congratulations po, Mommy, Daddy. I love you both. Sigaw ni Jasmine. Kinarga nila ito tapos pinugpog ng halik. Sa sumunod na buwan ay ikinasal sa simbahan sina Javen at Dana. Nangako sila na magmamahalan na walang iwanan. Pagkatapos noon ay biniyayaan sila ng lalaking anak na dumagdag sa masaya nilang pamilya. May mga dahilan na sila para magpursige at magsikap. Ang aral sa kwento ay kahit sa madilim na patin ng buhay ng isang tao, darating din ang liwanag nito. Para na rin doon sa mga taong hindi nabigyan ng panahon, ay hindi magiging rason ang magloko o mandamay ng ibang tao para sa kaligayahan. Dahil kahit anong rason, ay maling-mali pa rin ang mga liwa. Maaaring may madadamay, masasaktan at magdurusa. Ugaliing isiping mabuti ang mga bagay-bagay bago magdesisyon.